Magandang araw mga ka-Berks! Nag-chat yung pinsan kong si Paula na luto na daw yung binignit. Kaya, for the go! Tara, samahan niyo ako. Mga ka-Berks, alam niyo na kung saan ako nagmana. Nagpaalam ako sa mama ko nito pero parang ayaw niya akong payagan. Oh no! Paano naman ako magkakajowa niyan? Kung hindi ako mapayagan, wala ba sa bahay? Pero syempre, wala makakapigil sa ating tikman ng binignit ng tita ko. Yes! Alam naman natin dito sa Pinas, kapag Holy Week, hindi mawawala ang binignit. Ang init ng panahon, sing init ng pagmamahal ko sa'yo. Baka naman, tsuwain mo kaya ako. Anyway, bilisan na natin ang paglalakad. Baka kung saan pa tumapunta ang usapan na to, ma-fall ka pa sa akin. Nagkasalubong pala kami dito ni Papa Pau. Yung tita ko palang pupuntahan ay si Tita An, na kapatid naman ng papa ko. Siguro kayo din, kumakain na rin na yon ng binignit. Malapit lang naman ang bahay ng tita ko, mga 1 million steps lang naman. 2,000 years later. Nakarating na rin tayo sa bahay ng tita ko, mga ka-Berks. Ayun ang pala yung mga pinsan ko. Sa wakas, makakakain na rin tayo ng binignit. Tawang-tawa sila sa akin ito kasi naguglam na naman ako sa niluto ng tita ko na binignit. Masyado bang masarap ang binignit? Sa sobrang init ng panahon, pati kropik natusta na. Kamag-anak ko talaga sila mga ka-Berks kasi ganito din ako magluto ng kropik. So, syempre, titikman na natin yung pininta natin nito mga ka-Berks, yung binignit. Ganito rin ba kayo kumakain ng binignit? Kagaya ko, hinahanap ni saging at saka kamote? Syempre, tikiman na! Ang sarap! Mapaparami ka talaga sa subo. Dumating na pala yung Disney princess naming si Sophie. Itong batang to, hindi maubusan ng kwento. Kasabay ko rin kumain dito si Papa Pau. Ngiting busog! At dito nagtatapos. Adios! For by grace you have been saved through faith, Ephesians 2:8.